Sawang-sawa na ba kayo sa balitang may politikong nangungurakot? Pera ng bayan, ninanakaw! Naku po! Pero bakit parang walang katapusan tong korupsyon na to? Pag-usapan natin ang isang konkretong kaso sa Marikina. Kinasuhan sa Office of the Ombudsman si Marikina Mayor Marcy Teodoro. Sinuspindi ng Ombudsman si Marikina Mayor Marcy Teodoro. So ito ang nangyari. Naghahanap ako ng complaint o current case ng pangungurakot sa gobyerno. Biglang may nag-comment sa comment section ng post ko na yan na may pinadala raw siyang PDF file ng isang complaint tungkol sa isang anomalya sa Marikina. Pagbukas ko sa PDF file, complaint affidavit ito at ang mga taong kinasuhan niya ay sina Mayor Marcy Teodoro, Congresswoman Maan Teodoro at si Kagawad Joy San Juan. So ito ang nangyari. Kukontakin ni Kagawad Joy si Rico Mariano para kunin ang tseke sa City Hall. Ang gagawin dito ay ikakash ni Rico Mariano ang tseke doon sa Masie Enterprise tapos kailangan niyang i-withdraw ang cash na dineposito galing sa tseke at i-remit dapat ito doon kay Joy. May additional na bagong proseso na kung saan ay inutusan ni Kagawad Joy si Rico na gumawa ng manager's checks na may kabuuang 9.5 million pesos. At medyo nagulat si complainant Rico Mariano nung sinabi sa kanya ni Kagawad Joy na ipangalan di umano ang mga manager's checks na ito kay Marjorie Ann A. Teodoro dahil sa wala namang formal na koneksyon si complainant Rico kay Congresswoman Maan Teodoro. Ayon sa complaint, ang total amounts ng mga transaksyon umabot sa 26 million pesos. Gusto ba nating manatili sa nakasanayan na kahit paulit-ulit ang kapalpakan? O handa na ba tayong magbago para sa mas maayos na gobyerno? May solusyon ba? May paraan para labanan ang korupsyon? Orion Perez is the Philippines' leading expert in constitutional reform, known for his sharp insights and engaging storytelling. His news approach combines thorough research with a unique conversational style that draws viewers in, bringing both authority and approachability to his anchor role. A polyglot and polymath, Orion was the standout grand finalist on Battle of the Brains Season 1. As a longtime OFW in Singapore, he worked as an IT project manager and tech consultant, gaining deep insights into how countries like Singapore achieved success. His expertise in root cause analysis honed through his IT career continues to inform his views. Orion is also the principal co-founder of the Correct movement, advocating for much-needed reforms in the country. Okay, mga kaibigan at mga kababayan, kailangan po talaga namin ng mga tulong nyo. Okay? Napakarami pa rin sa mga taong nanonood sa aming mga video ay hindi pala nakasubscribe o follow sa aming mga channels. Okay, so guys, kailangan namin ng tulong nyo. Please, like, follow, and subscribe sa lahat ng mga channels namin sa iba't ibang mga platforms. Maraming salamat po. Mga kaibigan at mga kababayan, sawang-sawa na ba kayo sa balitang may politikong nangungurakot? As the most corrupt in the country's history. Pera ng bayan, ninanakaw! Pero bakit parang walang katapusan tong korupsyon na to? Ang sagot, nasa sistema natin ang problema. At para mas maunawaan, pag-usapan din natin ang isang konkretong kaso sa Marikina. Kinasuhan sa Office of the Ombudsman si Marikina Mayor Marcy Teodoro. Sinuspindi ng Ombudsman si Marikina Mayor Marcy Teodoro at iba pang kawani ng City Hall. Pero teka, balansehin natin sistema at halimbawa, pantay ang timbang. Ang sistema, one-person executive. Sa Pilipinas, one-person executive system ang gamit natin sa lahat ng antas ng gobyerno. National level, presidential system. Ang Pangulo ang nag-iisang boss ng ehekutibo. Ang gabinete, mga sunod-sunuran lang niya. Provincial level, gubernatorial system. Ang gobernador ang may kontrol sa ehekutibo ng probinsya. Local level, strong mayor system. Ang mayor ang nag-iisang hari sa ehekutibo ng lungsod o bayan. Sa lahat ng antas, hiwalay ang ehekutibo sa lehislatura, maging Congress, Provincial Board o City o Municipal Council. Walang direktang nagbabantay sa nag-iisang leader dahil iba ang trabaho ng lehislatura. Kahit na ba pwedeng mag-veto ang ehekutibo sa lehislatura o pwedeng magpahirap ang lehislatura sa anumang legislative agenda ng ehekutibo, walang sapat na real-time monitoring sa mga desisyon at mga aksyon ng boss. Resulta, madaling makalusot ang korupsyon. Kung isa lang ang may kapangyarihan, paano mo siya mabubusisi? Kaya nga laging may anomalya dahil kakaunti lang ang nakabantay. Tingnan natin ang isang actual complaint na nagpapakita kung gaano kadaling mangurakot sa one-person executive na sistema na meron tayo.
Tandaan natin guys, complaint pa lang ito ha. Wala pang nahahatulan dito, kaya ang sino mang nakapangalan dito ay maituturing nating innocent until proven guilty. So ito ang nangyari. Nag-post ako sa Facebook na naghahanap ako ng complaint o current case ng pangungurakot sa gobyerno na meron talagang taong nag-file laban sa isa o mas maraming politikong sangkot sa anumang pangungurakot. Biglang may nag-comment sa comment section ng post ko na yan at sinabi niya na may pinadala raw siyang PDF file ng isang complaint tungkol sa isang anomalya sa isang LGU. Pagbukas ko sa PDF file, complaint affidavit ito na isinulat ng isang dating supplier sa LGU ng Marikina na nagngangalang Rico G. Mariano kasama ang tulong ng kanyang mga abogado. At ang mga taong kinasuhan niya ay walang iba kundi sina Mayor Marcelino Marcy Teodoro ng Marikina, ang kanyang may bahay na si incumbent Congresswoman Marjorie Ann Maan A. Teodoro ng 1st District of Marikina at si Kagawad Marie Joy G. San Juan ng Barangay Santa Elena sa Marikina. Meron ding supporting cast na kabilang sina Miss Erlinda G. Gonzales na City Accountant ng Marikina, si Mr. Miguel R. Rebanal na dating Acting City Treasurer ng Marikina at si Miss Florenia M. Gamad na siya ring dating Acting City Treasurer ng Marikina. Pero ang talagang nakasentro sa complaint affidavit na ito ay sina Mayor Marcy Teodoro, Congresswoman Maan Teodoro at si Kagawad Joy San Juan. Gaya ng sinabi kanina, complaint pa lamang ito at wala pang nagiging desisyon ang korte, kaya lahat ng mga nabanggit na panauhin ay masasabing innocent until proven guilty. Ngayon, dito sa complaint affidavit, naipakita na mayroon di umanong mga maanomalyang mga transaksyon sa procurement of supplies sa Marikina LGU. Kasangkot di umano dito ang mismong mayor na si Marcelino Marcy Teodoro bilang head of procuring entity ng LGU Marikina at noong 2020 hanggang 2021, noong hindi pa congresswoman ang may bahay ni Mayor Marcy Teodoro na si Marjorie Ann Maan Teodoro, ay si Kong Maan mismo noong panahong iyon ang nagkaroon ng control sa bidding at procurement process ng Marikina City Hall. Sa loob ng mismong original complaint affidavit, inutusan di umano ni Mayor Marcy Teodoro si Kagawad Marie Joy San Juan o si Joy na humanap ng front supplier. Itong si Joy daw ang di umanong nagsisilbi na parang bag woman na siyang kumukolekta ng pera para kay mismong Mayor Marcy Teodoro. Si Rico Mariano, ang taong nag-file nitong complaint, ay dating OFW based sa Cayman Islands na umuwi sa Pilipinas noong 2015 at nakapagtatag ng kumpanya na ang pangalan ay Masye Enterprise na dati nang naging supplier ng office at school supplies sa office ng dipuntong dating Vice Mayor ng Marikina na si Dr. Jose Cadiz. Ang dating girlfriend ni Rico Mariano na si Miss Gloria Refuerzo ay dati nang may catering at food business na nagsusupply ng pagkain sa kampo ni Mayor Marcy Teodoro tuwing meron silang events. Kaya nalapitan ni Kagawad Joy si Rico Mariano kung interesado ba siyang maging supplier sa LGU. Siyempre naman, oo! Interesado si Rico Mariano. Magiging exclusive supplier sa LGU si Rico at ang kumpanya niya. Pero di na raw siya pwedeng makipag-deal kay Vice Mayor Jose Cadiz. Pero ang nangyari, ayon doon sa complaint ni Rico, ay front supplier lang pala siya at di pala siya talaga nagde-deliver ng mga supplies sa LGU ng Marikina. Ang ginawa di umano ng LGU Marikina sa ilalim ni Mayor Marcy Teodoro ay ginamit lang ang Masye Enterprise ni Rico Mariano bilang tagapagpirma ng mga kontrata at mga procurement documents at mga overpriced daw na produkto ang mga nakalagay dito. Si Kagawad Joy na itinuturing sa complaint bilang di umanong bag woman ang siyang direktang nakikipag-usap kay Rico Mariano ng Masye Enterprise. Si Kagawad Joy daw ang bahala sa delivery ng supplies at madalas pa nga ay walang delivery mismo ng mga produkto. Ghost delivery pala daw ito, kumbaga. Kapag na-deliver na ang sinasabing produkto o kagamitan, ay kukontakin ni Kagawad Joy si Rico Mariano para kunin ang tseke sa City Hall bilang pambayad sa kanyang mga supplies. Ang gagawin dito ay ikakash ni Rico Mariano ang tseke doon sa Masye Enterprise bank account sa Veterans Bank, tapos kailangan niyang i-withdraw ang cash na dineposito galing sa tseke at i-remit dapat ito doon kay Joy.
Noong nagkaroon ng pandemya noong 2020 hanggang 2021 ay nagkaroon ng pagbabago kasi gaya ng sinabi kanina, ang may bahay ni Mayor Marcy Teodoro na si Maan Teodoro na hindi pa kongresista noong panahong yon ang mismong naging aktibo sa bidding at procurement process ng Marikina LGU. In addition sa usual na proseso na mag-withdraw si Rico Mariano ng cash na ibibigay niya sa di umanong bag woman ng mga Teodoro na si Kagawad Joy, may additional na bagong proseso na kung saan ay inutusan ni Kagawad Joy si Rico na gumawa ng manager's checks na may kabuuang 9.5 million pesos. At medyo nagulat si complainant Rico Mariano nung sinabi sa kanya ni Kagawad Joy na ipangalan di umano ang mga manager's checks na ito kay Marjorie Ann A. Teodoro na ngayon ay nagsisilbi bilang kongresista sa 1st District ng Marikina dahil sa wala namang formal na koneksyon si complainant Rico kay Congresswoman Maan Teodoro. Ayon sa complaint, umabot sa 26,752,110 pesos and 10 centavos ang total amounts ng mga transaksyon ni complainant Rico Mariano. Naku po! Uulitin ko po para wala pong maging pagkakamali sa pagkaunawa. Ituring po natin ito bilang isang academic case study at itong complaint na ito ay wala pang verdict, wala pang hatol, wala pang desisyon galing sa korte. Kaya ang mga respondents na nabanggit ay masasabing innocent until proven guilty. May solusyon ba? May paraan para labanan ang korupsyon. Collegial systems ang sagot. Dito, hindi iisa ang magdidesisyon. Maraming magbabantay, magtutulungan. Halimbawa, parliamentary system sa national, regional, or provincial level, ang punong ministro binabantayan at aktibong minomonitor ng buong parlamento in real time. May weekly question time para sagutin ng punong ministro at ng kanyang mga kasamang ministro ang mga tanong at batikos ng harapan, lalo na mula sa oposisyon. Kapag palpak, pwedeng tanggalin agad. Council manager system sa local level. Hindi mayor ang boss ng lahat. Isang hired professional na manager ang namamahala base sa mga policies at napagdesisyonan ng council, habang ang council ang gumagawa ng policies at nagbabantay. Seremonyal lang ang role ng mayor at isa lang din siyang council member. Sabi ng mga eksperto tulad ni Dr. Norman Loaiza, Dr. Daniel Lederman at Dr. Rodrigo Suarez sa white paper na isinulat nila para sa World Bank at ayon din kina Dr. John Gehring at Dr. Strom Thacker sa isang separate at independent na white paper na isinulat nila para sa University of Boston, mas mababa ang korupsyon sa parliamentary systems kaysa sa presidential systems. Ganon din ang sabi ni Kimberly Nelson at Whitney Afonso ng University of North Carolina in Chapel Hill. Mas kumonti ang mga anomalya at korupsyon sa mga lungsod at bayan na lumipat galing sa dating strong mayor system patungo sa mas bagong council manager system na ginagamit ng higit sa kalahati ng lahat ng mga cities and municipalities sa USA at sa maraming bansang naka-parliamentary system tulad ng Australia at iba pa. Bakit? Kasi mas maraming nakabantay. Bago magdesisyon, sinusuri ng grupo ang plano. Habang isinasagawa, patuloy ang pagsusuri. Walang pwedeng magmalaki ng poder kasi laging may accountability. Mga kaibigan at mga kababayan, hanggang kailan ba tayo magtitiis sa sistemang bulok? Kung naka-council manager system sana ang Marikina, baka wala sanang ganitong complaint affidavit si Rico Mariano laban kay Mayor Marcy Teodoro, kay Congresswoman Maan Teodoro, at pati na rin kay Kagawad Joy San Juan at sa iilang staff ng City Hall. Pero habang nananatili ang one-person executive system, laging may panganib ng korupsyon. Again, disclaimer lang, innocent until proven guilty. Kaya naman, tanungin natin ang ating mga sarili. Gusto ba nating manatili sa nakasanayan na kahit paulit-ulit ang kapalpakan? O handa na ba tayong magbago para sa mas maayos na gobyerno? Ikaw, ano sa tingin mo? Ako si Orion Perez Dumdum para sa PGMN.